Madaming taon ang ginugol ni Wegener sa kanyang research para makakuha ng impormasyon na susuporta sa kanyang teorya. Isa-isahin natin to ngayon, simula sa pinaka-obvious, which is evidence number 1, sakto ang hugis ng mga kontinente sa isa't isa. Mag-focus tayo sa dalawang kontinente na ginawa kong example kanina, South America and Africa. Since gumagalaw palayo ang mga kontinente, ibig sabihin, kung babalik tayo ng panahon, merong time na magkakadikit pa sila. So pag pinagkabit-kabit natin sila na parang jigsaw puzzle, ganito ang magiging resulta. Perfect fit, di ba? Next evidence is yung mga mountain ranges, mountain belts, o tinatawag nating bulubundukin. Yan, example, meron tayong ganyan sa Pilipinas, yung nasa Sierra Madre, isang mahabang helera ng mga bundok. So dito sa mapa, meron naka-highlight na dalawang mountain ranges, ang Appalachian Mountain at Caledonian Mountain Range. Nalaman ni Wegener na parehong type lang ng bundok sila, magkasing edad din sila at pareho ang mineral composition ng mga bato at lupa nila. Kaya nang sinubukan niyang pagkabit-kabitin yung mga kontinente sa mapa, lumalabas na yung Appalachian Mountains at Caledonian Mountains is magkarugtong lang talaga, further solidifying his theory. Next, para sa evidence number 3, inimbestigahan niya naman yung mga living things. So nakahanap siya ng fossil records na sumusuporta sa theory niya, isa doon yung sa Mesosaurus. So itong Mesosaurus na to ay freshwater lizard, parang buhaya to na marunong lumangoy. Makikita yung fossils niya sa bandang ibaba ng South America at saka Africa. So posible bang lumangoy patawid itong mga Mesosaurus na to? Well, hindi. Kasi freshwater reptile sila, hindi sila mabubuhay ng matagal sa saltwater ocean. Lalo na kung napakalayo ng lalakbayin nila. Kaya, ang paliwanag ni Wegener dito, nung unang panahon daw, magkakasama lahat ng Mesosaurus sa isang lugar at pagkatapos silang mamatay o ma-extinct, naiwan ang fossils nila sa lupa na siya namang naghiwa-hiwalay. Kaya ngayon, yung fossil ng Mesosaurus, makikita natin sa Africa at saka sa South America. Bukod sa Mesosaurus, madami pang fossil records ang sumusuporta sa kanyang theory. Sa mapang ito, makikita natin ang pagkakadistribute ng iba't ibang fossils sa magkakabit na kontinente. Okay, so tumingin pa tayo ng isang example. Ang tawag sa extinct na halaman na yan ay Glyptopteris. So tingnan nga natin sa mapa kung saan nakita yung Glyptopteris. So meron sa South America, sa Africa, sa India, sa Australia, and meron din sa Antarctica. Ano ba yung meron sa Antarctica? At alin din yung wala sa kanya? Well, yung Antarctica, alam natin na meron siyang yelo at alam din natin na wala siyang halaman. Dahil sa lamig ng klima dito, imposibleng magkaroon ng halaman sa Antarctica. Pero may nahukay tayong fossil ng Glyptopteris. So, ibig sabihin, ang paliwanag ng Wegener dito is, dati daw mainit sa Antarctica. So, ngayon nasa South Pole siya, posible na nung unang panahon, nandito siya malapit sa equator kung saan mainit at pwedeng tumubo yung Glyptopteris. Mas lalong tumibay ang ebidensya ni Wegener nung malaman niya na meron palang coal na makikita sa Antarctica. So ano ba tong coal na to? Hindi ito yung uling na nabibili nyo sa palengke. Ito yung klase ng uling na hinuhukay pa sa malalim na parte ng lupa. So saan yari ang mga coal na yan? Yari yan sa mga halaman, sinaunang halaman natin na patay na. So mababaon sila sa lupa, makokompress sila for millions of years, and pag hinukay natin sila, ganito na yung itsura nila. So ibig sabihin, kung merong coal sa Antarctica at napakadami, malamang isa tong rainforest ng unang panahon. At ang mga rainforest, hindi mo yan makikita sa North and South Pole. Ang rainforest, palagi yang malapit sa equator. So ibig sabihin, wala to dati sa South Pole, nasa bandang gitna ito ng globo. Then yung last evidence na pinakita ni Wegener is yung presence ng glacial striations sa iba't ibang parte ng mundo. Ano pa tong glacial striations na to? Ayan yung gasgas na iniiwan ng mga glaciers. And yung mga glaciers, sila yung mga higanteng bundok ng yelo na matatagpuan sa North and South Pole. Kapag nadurog yan o dumulas sa lupa, may maiiwan silang gasgas na tinatawag nating glacial striations at glacial grooves. So paano nagkakaroon ng ganitong marka ang mga glaciers na dumudulas? So dito sa example na to, makikita nyo may glaciers
na dumudulas, kasama niya yung bato na nag-iiwan ng marka sa daanan niya. So para mas madaling maintindihan, ang yelo, kapag nanigas yan, maisasama niya yung bato sa ilalim. So yung bato na yan, pag dumulas yung glacier, makikita nyo dito, makinis yung clay sa ibaba. Pag dinaanan siya ng yelo na may bato sa ilalim, nagkakaroon ng madaming gasgas. Yan yung tinatawag na glacial grooves at glacial striations. So saan nakakita si Wegener ng glacial striations at glacial grooves? Meron nun sa South America, Africa, Asia at Australia. Wala namang yelo sa mga lugar na to para magkaroon ng glacial grooves at glacial striations, so ang paliwanag ni Wegener, dati silang nasa South Pole. Sa puntong ito, kumpleto na halos ang mga ebidensyang kailangan ni Wegener. Malakas na ang loob niya at handa na siyang ipakita sa buong mundo ang mga bagay na natuklasan sa research niya. Kampante din siya na madaming matutuwa sa pinaghirapan niyang research, kaya sumulat siya ng librong The Origin of Continents and Oceans para maipakita sa scientific community lahat ng nadiskubre niya. Dito, pinropose niya ang continental drift theory na nagsasabing noong unang panahon, may isang supercontinent na pinangalanan niyang Pangaea. Dahan-dahan itong naghiwalay sa paglipas ng milyong-milyon taon hanggang sa mabuo ang modernong mapa natin ngayon. Anong naging reaction ng scientific community sa libro niya? Well, sinabi ko kanina na para sa karamihan, ideyang pambata lamang kung ikukumpara mo ang mapa ng mundo sa jigsaw puzzle. Naging katatawanan ang libro ni Wegener. Madaming mali sa ideya niya, kaya ito inulan ng batikos. Alam ni Wegener na gumagalaw ang mga kontinente, pero hindi niya alam kung paano ipapaliwanag o ano ang mekanismo ng paggalaw nito. Doon pa lang sa salitang continental drift, ang ibig sabihin nito ay inaalon o tinatangay ng hangin o tubig, mali na agad si Wegener. Sinubukan niya rin itong ipaliwanag sa paggamit ng centrifugal force ng Earth. Gumagalaw daw ang mga kontinente dahil sa pag-ikot ng mundo, lalo siyang naging mali. Hindi niya kayang ipaliwanag. Matibay naman ang mga ebidensyang binitawan ni Wegener. Pero naging factor din dito ang pride ng mga Vatican geologists na binangga niya. Si Wegener ay isang meteorologist at baguhan lamang pagdating sa geophysics. So anong karapatan niyang sabihin sa mga veteranong geologist na mali silang lahat at siya ang tama? Dahil noon, ang pinaniniwalaan nila ay ang teorya ng land bridge theory, kung saan mayroong mga tulay na nagkokonekta sa iba't ibang kontinente sa mundo na ngayon daw ay nakalubog na sa ilalim ng dagat. Dahil dito, nasira ang imahe ni Wegener. Nahirapan din siyang makapasok bilang isang profesor dahil sa dami ng bumabatiko sa kanya. Although meron din namang ibang taong natuwa at sumuporta sa teorya ni Wegener, gaya ng mga tao sa botanical community o yung mga scientist na nag-aaral ng mga halaman. Dahil sa teorya ni Wegener, na ipaliwanag niya kung bakit mayroong mga fossil ng plants sa mga region na hindi pwedeng tubuan ng halaman, gaya ng Antarctica. Pagkatapos ng lahat, tinanggap na lang ito ni Wegener at bumalik siya sa dating trabaho bilang meteorologist. Pero hindi pa rin siya natigil sa paghahanap ng ebidensya. Matapos ang ika-50 birthday niya, basta na lang siya nawala. Huli siyang nakita na nagde-deliver ng supply ng pagkain sa mga kasamahan niya at pagkatapos ng ilang buwan, natagpuan ng nagyayelong katawan ni Wegener sa loob ng kanyang tent. Inatake daw siya sa puso. Doon, iniwan ang katawan ni Wegener, tinayuan ng krus kasama ang dalawang paborito niyang ski poles. Pagkatapos ng ilang dekada, napatunayan na tama pala ang teorya ni Wegener at bilang parangal sa kanya, gustong ipahukay ng mga tao ang kanyang labi para bigyan siya ng marangal na libing. Hindi ito pinayagan ng pamilya niya dahil sabi ng asawa ni Wegener, masaya siya sa lugar na yon, hayaan niya na lang siya.